Hey everyone, today I will discuss about genetics of a qualitative phenotype. So yung topic na to, i-explain natin kung paano nga ba nadidetermine yung genes, paano natin obserbahan yung mga characteristic o yung mga phenotypes ng mga ornamental fish. Gaya na lang ng kanilang body color, pin patterns, and body form. So yung qualitative phenotypes is isa siyang traits na nako-controlled by one or a few genes, unlike ng quantitative traits gaya ng body weight or growth rate, which is na-influence niya yung mga maraming genes and depende na rin sa environmental factor. So sa understanding ng genetic principle is mahalaga sa isang fisheries and aquaculture kasi nga dito natutulungan tayo kung paano tayo mag-breed, mapipredict natin yung upstream and yung mga characteristics and paano ma-improve yung development ng mga strains and ano nga ba yung kagustuhan nating traits. So example, kapag magbe-breed tayo ng dalawang guppies ng mayroong different colors and genes, and then, ina-allow na to na mapipredict natin kung anong color ang kalalabasan base sa kanilang offspring o bago sila manganak. So, next slide is, yung module na to is nagpo-focus lang siya sa 3 learning objectives. So, first is, malalaman natin kung ano nga ba yung different modes ng gene, action, and paano yung genes na-influensyahan yung fish phenotypes. So, second, syempre, madidistinguish natin mga dominant genes from recessive genes and then maintindihin natin kung paano ba ito na-inherit or naipapasa or namamana. So, dito malalaman natin kung paano tayo mag-solve ng genetic problems using yung Punnett square. Dito na-include yung mga single gene inheritance and then the hybrid crosses and then yung sex links inheritance and then yung mga multiple allele inheritance. So, yung mga concept na to is useful siya sa pag-predict na pag tayo ay nagbe-breeding. So, malalaman natin, ma-imagine natin kung ano ba yung kalalabasan, lalo na sa mga hatcheries. So, example, kung gusto natin ng albino, i-breed natin albino fish genetics. So, matutulungan na tayo nito paano tayo ma-determine yung kung ano nga ba yung parents na kailangan natin i-cross o i-crossbreed. So, next slide is dominant gene action. So, yung first mode ng inheritance is complete dominance. Kasi nga, sa complete dominance, yung isang allele is complete siya. So, yung effect, namamas niya yung effect ng another allele. So, yung dominant allele naman is ine-express niya kung ano lang yun nandoon, kung ano lang yung present. So, sa example na to, yung normal pigmentation ng alleles is nire-represent niya yung plus or positive. So, ibig sabihin nun is dominant siya over albino allele. So, ang re-represent nito ay A, maliit na A. So, the 3 possible genotypes, ito ay yung positive. The plus equals normal pigmentation and plus A is normal pigmentation lang siya kasi nga dominant lang yung allele mass niya or yung dominant allele mass albino. So, yung double maliit na A is albino. So, only homozygous fish lang yung nagbe-breed. So, yung albino fish naman is kasi nga lagi siya nagpo-produce ng albino sa offspring kahit na i-cross natin siya sa another albino. Kasi nga yung both parents niya ay kaya niya mag-contribute ng mga recessive allele. So, example, kapag ang heterozygous or normal fish o plus A is nag-cross siya sa another heterozygous fish na plus A, so ang expected natin na sa offspring ay 25% plus and then 50% ng plus A and then 25% naman sa double na maliit na A. So, dito nabibigyan natin na yung phenotypic ratio ng 3. Ang normal lang is yung isang albino. So, next slide is incomplete dominance. So, sa incomplete dominance naman, neither yung allele is completely damas sa kabila or sa iba. Instead na heterozygote ay merong intermediate phenotype. So, yung 3 genotypes niya is open B. Dalawang open B equals still blue and isang malaking B and then maliit na B equals blue. So, kapag dalawang maliit na open B is equals green. So, manonotice natin na yung heterozygous is parang blue fish siya. Naglulok siya ng mga different
steel blue and green. So, yun yung mga possible na kalalabasan niya. Kapag ang two blue fish ay nag-cross sila sa the offspring follow 1:1 ratio. Halimbawa, sa kanilang parehas yung genotype and phenotype. Example, kapag ang blue fish na-breed, so, possible na 25% nakakalabasan nun ay steel blue. So, yung 50% naman, syempre, mag-remain siya ng blue lang. And then, yung 25% naman is magiging green siya. So, sa slide na to, minimension yung mga dominant lethal genes. So, ano nga ba yung dominant na yun? So, yung dominant lethal gene is nagkukosya ng death kapag pasa na o na-inherit na sa dalawang dominant na kanyang nakopya. So, halimbawa sa tilapia, urea. So, yung homozygous ay dominant fish. So, namamatay siya before adulthood. So, syempre, iniiwan niya na yung only saddleback and babalin sa mga normal fish. So, next slide is additive gene action. So, sa additive gene action, nangyayari lang kapag neither allele is dominant. So, instead na yung parehas na alleles is nagko-contribute siya na equally dun sa phenotype. Sa rainbow trout naman is yung GG is dalawang malaking G is nagpuproduce siya ng golden fish. And then G apostrophe produce palomino fish. So sa GG is nagpuproduce siya ng normally ng pigmented fish. So again, nagko-crosses yung dalawang palomino trout. Ang nagre-result nun is 1:1 ratio. So example, kapag ang palomino ay na-consider siya as an intermediate color kasi nga nag-combine yung characteristics from both golden and normal trout. So, next slide is the hybrid inheritance. So, ang the hybrid inheritance is dito na-involve yung dalawang different genes na na-inherit at the same time. So, yung S genes is kinokontrol niya yung different characteristics. So, example, yung G gene kinontrols niya yung body color, and then yung CU gene is kinontrols niya yung spine and shape. So, kapag ang both parents ay heterozygous, yung offspring is pinapalo niya na ng the classic Mendelian ratio. So, halimbawa, 9 gray is normal, 9 gray or curve, and 3 gold normal, and 1 gold curve. So, ito yung, this is known as the 9:3:3, 9:3, 3:1 ratio. So, example nito is, suppose na mag-breeders natin, kung halimbawa gusto natin yung goldfish na merong curved spine. So, syempre, only once out of 1 out of 16 ng offspring is i-expect natin na merong both desired traits. Kasi nga yung ratio na to is nag-occurs lang siya because nga yung dalawang genes is nag-assort sila independently during meiosis. So according yun sa kay Mendel's law. So yung mga kasi nga nagiging independent sila during meiosis based yun sa Mendel's law of independent assortment. So next slide is additive interaction of multiple genes. So yung additive interaction ng dalawa is 2 or more genes is nag-work sila together para ma-influensyahan nila yung isang trait. So kapag ang dominant allele is nag-contribute na siya sa final appearance. So yung more dominant alleles na present is syempre the darker is parang magiging itim or magiging dark yung fish, yung kalalabasan. So, for example, sa mollyfish, kapag ang 4 dominant alleles is nag-produce siya ng totally black fish, o kaya din niya mag-produce ng black fish, na produce black with dark iris, o to produce mottled fish, and isang produce ng slightly lang siya ng mottled fish. And then, pwede rin na walang dominant alleles na ma-produce ang gray fish. So, example, kapag example sa body color niya kasi gradually magbago sila instead na mag-appear in only 2 forms. So next slide is epitasis interaction. So yung epitasis is nangyayari lang kapag yung one gene is naapektuhan niya or na-mass niya yung another gene na nakalocate dun sa different locus. Unlike simple dominance genes na nag-interact siya with each other. Although yung genotypic ratio nagre-remain lang siya sa 9:3 and 3:1, yung phenotypic ratio na-change siya kasi nga dun sa gene modifies sa iba pa. So, example, sa fish species, kung ang one gene ay naiwasan niya yung pigment production, so, maapektuhan dito yung color genes.
So, importance, kaya nga sa mga breeders, sometimes in-obtain nila yung mga unexpected offspring kasi nga, even na alam nila yung mga parents genotypes. So, next slide is sex-linked genes. So, sa slide na to, i-discuss yung genes located dun sa sex chromosome. So, first, Y-linked genes, ito yung genes na napapasa from father to son. And then, female offspring is never na-inherit yung, or never napapasa or namamana yung Y-linked traits. Example nito is yung Maculatus genes in guppies. Kasi nga, nagpuproduce siya lang ng black dorsal spot. So, second is X-linked genes. So, pinapalo nito yung crisis cross inheritance pattern. So, sa father is napapas niya yung kanilang X chromosomes dun lang sa kanilang daughters, habang dun sa son sila is na-inherit lang yung X chromosome from their mother. So, yung traits na to is kinokontrol lang siya ng genes na makikita sa both sexes, but ine-express niya only sa one sex lang kasi nga dun sa hormones. So, example, sa tigrinous stripe pattern na nakikita natin mainly in male guppies. So, example, kapag ang male guppy is meron siyang Y-linked color pattern, syempre, every son niya, mai-inherit niya yun. But, none of the daughters, hindi niya mapapasa dun sa daughters. So, that's all for today. Thank you.